Okay, it's good to see each one of you this afternoon. Yung dalawang awit ng choir ay talagang itinataas ang ating Panginoon at ipinapahayag sa atin ang kapangyarihan at kadakilaan ng kanyang ginawa dito sa ibabaw ng sanglibutan ng kanyang kapanahonan sa lupa. At ngayon ay yung panghuli lalo na. Do you know Him? Do you know the Lord Jesus Christ as your personal Savior? Eh bakit hindi kayo nagte-testify? Diba? Okay, I would like everyone to please be seated on the two front pews na nasa gitna. Dito tayo. Mamaya sasakit, makaka-stiff na kayo dyan. Nakaganon kayo. Dito kayo, ginawa lang yan dahil sa araw ng kasal at okay. Kanina in isolation, kaming dalawa lang ni Sister Jessica. Doon ako sa the rest ay ewan ko. Okay, gitna tayo lahat. Dito, wag lang sa gitna, okay? At okay, sa susunod, pabababa na natin lahat ng mga upuan dyan sa tabi para wala kayong ibang maupuan kundi dito sa karap tayo. Okay? So, it's good to see all of you this afternoon. I hope you know the message na aking dadalhin na ito ay aking inanunsyo na kaninang umaga. Ulitin ko, kaninang umaga ay kung may natatandaan kayo sa announcement sa Mark chapter 16 is the consummation or the climax of the Gospel of Mark. At dito ay nabanggit ko ang ilang katotohanan na dapat maalaman natin at magbibigay ng alab o kainitan sa ating mga minsan napapagal, nanlalamig, nanghihina, nanlulumbay na mga kaluluwa. At ito ay ganon ang nangyari sa buhay ng mga alagad ng Panginoong Kristo. So, the message this afternoon, which I forgot the title. Are you sure? Okay. Talagang reason siya whether we believe it or not. Okay, at least may ilan pang nakakaalaala. Okay? Next week, hindi nyo na ito maalaala. Tulad kanina, inispat ko sa 19 miracles recorded in the Gospel of Mark, bali 5 lang ang nabanggit. The rest ay nakalimutan na. But makalimutan na lahat natin ang lahat ng 19 miracles. Huwag natin kakalimutan the greatest miracle that ever happened on earth. Na yan ay ang ating message in the concluding portion ng Gospel of Mark. Mark chapter 16, I would like us to please open to this reference. And as we read it, I would like us to turn to this portion of Scripture and let us read from verse 1 to verse 15 and then read verse 19 and verse 20. Okay? 1 to 15. Okay? Narito ang aking, sa aking harapan, Brother Miko, would you please, lead. And Sister Mika, would you please lead the ladies? Miko pala. Nakalimutan ko. Jessica pala. Okay. Hindi pala Mika. Okay. Gentlemen, please follow Brother Miko and Sister Jessica. Ladies, please. Okay? Everyone participate. Mark chapter 16 verses 1 to 15 and 19 to 20. Verse 1, And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him.
Verse 3, And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? Verse 4, And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. Verse 5, And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. Verse 6, And he saith unto them, Be not affrighted. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold, the place where they laid him. Verse 7, But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee. There shall ye see him, as he said unto you. Verse 8, And they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. Verse 9, Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. Verse 10, And she went and told them that had been with him, and they mourned and wept. Verse 11, And they, when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. Verse 12, After that he appeared in another form unto 2 of them, as they walked and went into the country. Verse 13, And they went and told it unto the residue, neither believed they them. Verse 14, Afterward he appeared unto the 11, as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Verse 15, And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 19, So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. Verse 20, And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word which, and with signs following. Amen. Shall we look to the Lord in prayer? Our Father, we thank you for this Lord's Day, and we thank you for those that were here sa umaga. At dalangin ko, Panginoon, na makita ang kasigasigan sa bawat isa sa amin ng aming mga patotoo, Panginoon, ay it might be sounded here and abroad, near and far, and that Jesus Christ might be magnified. And Lord, I pray that you would speak to our hearts this afternoon, knowing that this is the greatest and the grandest miracle of all, because our Lord, who is the miracle-working Savior that we have proven to us through His acts that He had supernatural power indeed. And that, O Lord, He is the power Himself. And I pray that you would speak to our hearts and ignite us so that we would unleash the power of the Spirit within each one of us, as we will discover in the lives of those that are involved in the passage. We bless you and we thank you for each one that came this afternoon and those that remain the whole day. And may your word prick our hearts, and from the crown of our heads to the soles of our feet, we would be greatly comforted of what the future brightly holds for us. Thank you for making it all possible, Lord. Thank you in Jesus' name. Amen. Kung nasundan ninyo ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang paksang nais kong dalhin sa ating kalagitnaan sa umagang ito ay masusumpungan sa verse 6, na ito ay inanunsyo ng anghel ang balita, He is risen. He is risen. Kayo ba ay naulila sa isang mahal sa buhay? Kayo ba ay may
immediate na family members na ito ay pumanaw na lalo na kung siya ay may pagkakilala sa Panginoon, na ang ating mga puso ay nangungulila at minsan naalala siya. Datapot, minsan ay nakapag-iisip tayo, ano kaya sa kabila? May realidad o katotohanan kaya na sila ay naroon na, o kaya mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos? Ang sagot diyan ay yes. Trustworthy ang salita ng Diyos, at ang garantiya nito ay ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. At yung mga naulilan na una sa atin ay may this truth of the resurrection fill the vacuum and comfort us na muling makikita natin sila at makakasama upang kailanman wala nang hiwalayan sa piling ng Panginoon at walang hanggang kagalakan, at wala na tulad ng mga naranasan natin dito sa ibabaw ng sanglibutan na mga bagay-bagay na minsan nakapangihina at nakakadulot na tayo ay napapagal o napapagod, etc. Okay? At dito ay ang aklat na ito, after having Mark, after having written the various miracles, ngayon ay ito na ngayon, ito ang main course. Ito ang dahilan na lahat ng mga nangyari at mangyayari sa isang anak ng Diyos ay may saysay, may katotohanan at may pag-asa. There are three things that I would like to share with you sa hapong ito tungkol dito sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Although madalas napapakinggan lamang ang tungkol sa mensahe ng crucifixion, pagdurusa ng Panginoon at ang kanyang pagkalibing sa kanya, pagkabuhay na maguli, etc., etc., tuwing Semana Santa. But the Bible tells us that ito ang core, ito talaga ang pundasyon ng kaligtasan, kasiguruhan na lahat ay pawang katotohanan lamang. And as I share with you about the resurrection of Jesus Christ, He is risen. He is not here, sabi ng anghel. He is risen. There are three things that I would like to share with you from Mark chapter 16, kung bakit napakahalaga at kung ano ang maidudulot sa inyo at sa akin tulad ng naidulot nitong pagpapala sa mga nanghihina, kinakabahan, natatakot, nababahalang mga alagad, na ito ay changed the course, it altered their lives. At hanggang sa sila ay they were executed in a variety of ways, ay they were highly comforted and certain that they will be heading for a much better world, a city whose maker and builder is God. So, three things dito sa salitang He is risen, at pagkatapos, notice with me sa verse 7, yung mensahe ng anghel, I will, dito sa verse 6 and verse 7, the entire chapter will revolve around these two verses. Sabi dito, and this is the angel, and he said unto them, be not affrighted or afraid. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold, the place where they laid him. So verse 7, but go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee. There shall you see him
as He said or promised unto you. Three things that I would like to share with you about this climax on the book of Mark. First of all, notice with me, several times in these verses that had been read, at hanggang sa verse 14 nga, especially dito sa binasang talata sa ating harapan ng dalawang kapatid, ay una makikita natin Jesus arose as He promised. He arose as He promised. Dito, He is risen as He said. Okay? He arose as promised. Secondly, that's verse 1 to verse 8. Of course, hanggang verse 14, binabanggit dito. I will develop that. Secondly, sa verse 9 at hanggang sa verse 14, three times binabanggit dito ang salitang He appeared. Okay? He appeared. Number 2, He appeared as promised. Third, sa verse 15, 19, and 20, ay ating mapapansin dito ang katotohanan ng sinabi ng Panginoon, He ascended as promised. So, tatlo. Okay? Yan ay masusumpungan dito sa verse 19. So then after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. So, three truths na ito ay nagdadakila sa gawain ng Panginoon sa cross at para sa atin na binibigyang buhay minsan ang mga taong walang pag-asa, ang mga taong nagdududa o nangihina at nawawala ng sigla at natatakot o nababahala ng tatlong comforting assurances na ito mula sa Panginoon. First of all, ating mapapansin dito, He arose as promised. Ang salitang risen ay ating makikita dito sa verse 6, okay, verse 6, verse 9, at then in verse 14. Three times rin binanggit dito that Jesus arose from the grave. If you will check the New Testament, ay inyong mapapansin, nasabi ko na 19 times na ang Panginoon ay gumawa ng mga himala bilang credential niya na siya nga ay sugo ng Ama, na siya ay may layunin sa ibabaw ng sanglibutan, may mission siya, na ito nga ay doon sa krus ng siya'y nakabayubay, He declared, it is finished. Yung mission niya, mission accomplished. You will notice that 30 times, okay, yung 19 miracles, ang 20th miracle is about and revolves around Himself, that He proved. Na ang sabi niya, destroyed this temple, my body, and in 3 days, I will raise it up again. Now, if you will investigate the New Testament, you will discover na ang ating Panginoong Jesucristo ay binabanggit ang tungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli, na ginagarantiyahan that hindi pa nga siya namamatay, inilibing at tabubuhay, ay pinapatotohanan na sa New Testament mula ng Panginoon at iba-iba pa, na ang pagkabuhay na maguli ay ito ay isang aral mula sa langit na doon nanggaling balita na ipinapaabot sa mga taong patay sa spiritual. At ang apat na manunulat ng New Testament, the 4 gospel writers, ay they all recorded about the resurrection of Jesus Christ. It's vital, it's very important, sapagkat kung ang Panginoon ay hindi na
buhay na maguli. Tulad ng sinabi ko sa atin sa umagang ito, na ito ang ibinigay na salita ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 15, isang kabanata o chapter sa New Testament, dinivote ito sa resurrection ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ni Apostle Paul, believe me, the Apostle Paul was highly trained, highly educated. He was a very competent and reliable leader ng Sanhedrin. Salitaan niya was with authority. But he was different nung siya kinatagpo ng Panginoon. At sa 1 Corinthians chapter 15, ang paksa dito ay tungkol sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoon. Sabi niya, okay? Sinabi niya doon na siya at lahat ng naligtas ay naligtas dahil sa kapangyarihan ng Diyos hango sa ebanghelyo na ipinangaral, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ngayon, sabi niya na ako rin ay nakinabang, nabiyayaan ng Diyos. Pero ang argument ko sa inyo na mga nagdududa o kaya hindi fully assured na kung walang resurrection, kung hindi totoo ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo, ang inyong mga pananampalataya, 1 Corinthians chapter 15, ang inyong mga pananampalataya ay walang kabuluhan. Let's not kid ourselves. Walang kabuluhan, walang saysay. Dahil kung ang Panginoon ay hindi nabuhay na mag-uli, ang ebanghelyo is a great hoax. Ito ay isang fraud. Uso ngayon ang fake news. Kung ang Panginoon ay hindi nabuhay na maguli, ay is a fake news. Tama yung mga materialist. Tama yung lifestyle ng mga hedonist na eat, drink, and be merry, because this is the life that we have. And we have no guarantee of a life beyond the grave. Kung ang Panginoon ay di nabuhay na maguli, ang sabi niya ay ang ebanghelyo ay hindi totoo, and then kayo, pangatlo, kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa rin. At there is no such thing as a heaven or an afterlife kung hindi nabuhay na magmuli ang Panginoong Kristo. Kaya 30 times binabanggit in the New Testament na itong pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Kristo is confirmed by many witnesses. Totoo na namatay ang Panginoon, di ba? Sa chapter 15, sinertify ni Pilate na ang Panginoon, siguro nyo na namatay na nung inalis ang kanyang bangkay, ang kanyang katawan doon sa cross, ay certified ito na siya'y namatay. At siya inilibing sa isang libingan na kailanman hindi pa nalilibingan, na ito ay inihanda ng kapatid na Joseph para sa kanyang araw ng pagpanaw, datapwat noong Panginoon ay namatay, ay ito ay inihandog niya sa Panginoon. Naalala ko tuloy. May isang mayaman na ang mayamang ito ay siya ay may kaya talaga, kaya bumili siya ng 2 lote. Kristyano siya, 2 lote, palagay na lang natin, 2 lote sa St. Peter. Isa nasa gitna ng Memorial Park, at ang isa ay doon sa may gate. Nagtataka siya, ang makaibigan niya, bakit dalawa pa, magkalayo pa ang binili mong libingan sa sementeryo? Sabi niya, kasi ganito yan. Yung isang ito na nasa gitna, doon ako ililibing. Yung isa na malapit doon sa labasan, doon ako babangon. So, naguluwas. Anong ibig ko sabihin? Ang ibig kong sabihin, totoo may resurrection. Naniniwala ako, kumbinsido ako. Because the best proof that there is a resurrection is none other than the empty tomb of our Lord Jesus Christ. Lahat ng mga religions at religious leaders na nagsipagtatag ng kanilang mga relihiyon
ay naroon pa sa kanilang mga libingan. Pero ang Panginoong Kristo ay nung siya'y namatay in libing, ay hindi siya mapigilan na mabuhay na maguli ng libingan at walang kapangyarihang makapagpigil sa kanya sa libingan. Sabi ng isang critic, sabi niya, napakadali naman ng Kristyanismo. Kung gano'n, sabi niya, Pastor, napakadali ng Kristyanismo. Sabi ng pastor, well, sinasabi mo madali. Pero tingnan nyo lahat ng relihiyon. Kinakailangan para maging totoo ang iyong relihiyon ay kinakailangan ay dapat na ang nagpasimula nito ay dapat na siya ay ipako sa cross. Pangalawa, na siya ay ilibing. At pangatlo, na sa ikatlong araw, siya'y mabuhay na maguli. Napakadali ba noon? Nagkamot siya ng ulo. Mahirap nga yun Pero nahirapan ba ang Panginoon doon? Hindi. Because yun ang kanyang sinadya dito sa baba ng sanglibutan. He knew for a fact that he was born to die. He would undergo sufferings, an awful death on the cross. Why? Because God expresses to you and me how that He came and how that He loved you even before you were conceived and born. Itinalaga tayo ng Panginoon na maging tagapagmana ng kanyang biyaya at ng kanyang kaharian. So dito'y ating mapapansin na marami mga proofs at patotoo. Ang Panginoong Kristo na siya'y pawang katotohanan ay nagsalita. I am in comforting the sisters Mary and Martha over the death ni Lazarus na 4 days na nasa libingan na naagnas na. And of course, they were beyond consolation because sabi niya 4 days na nagdas nung sana may sakit siya at pinatawag ka namin kung dumating ka lang karakaraka ay hindi sana siya namatay. Ang sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live again. So Lord Jesus Christ promised and consoled his people. And then when he accomplished his mission on the cross and was buried, he rose the 3rd day. So the resurrection is a basic doctrine of the Christian faith. If there is no resurrection, everything is of no use, no sense, of no value. Your hope is in vain. Your faith is in vain. Everything you do in this life, being good and believing that you have obeyed God's will, ay walang mga saysay ito if there is no resurrection. So dito'y ating mapapansin na ang anghel mismo nung namatay, ang Panginoon at inilibing doon sa libingan na ito ay pag-aari ni Joseph of Arimathea, and then it was sealed na ito ay tinakpan ng malaking bato at pinabantayan pa nga para masiguro ng mga religious leaders ng Israel na ito ay hindi nakawid para yung tao ay hindi malinlangan niya sapagkat he is a fraud na hindi siya totoo sa kanya mga sinasabi. Hindi siya ang ating Messias, promised Messiah. So, the 3rd day, exactly the first day of the week, which becomes the day when Christians would meet, the church would meet and celebrate and commemorate this day of resurrection. Every time na nagagather tayo ay sinasariwa ng Panginoon sa atin that this is the day that the Lord hath made. This is the day that the Lord proved how that He was going to be raised from the dead, and it happened. He arose as promised.
Pero the truth of the resurrection, the doctrine of resurrection, and the day thereafter, na itong first day of the week, sabi dito, early the first day of the week, ay tatlong kababaihan. They were the last beneath the cross to live, and they were the first na tumakbo doon sa libingan para i-anoint ang Panginoon. They brought with themselves yung mga spices na ito, at sila'y pumunta doon the third day. At ano natuklasan nila? Sabi na may problema tayo. Pagdating natin doon, nung nag-usap sila patungo doon, medyo may dilim-dilim pa. Sabi nila, mahirapan tayo kasi mayroong isang batong ginamit na pinto o parang nicho. Masarahan yon at hindi nakaw o maalis yung katawan ng Panginoon. So, sila'y nag-uusap papunta doon. Sabi nila, paano yan? Pagdating natin doon, paano natin matitiyak kung ang Panginoon nga nabuhay na mag-uli at hindi natin kaya yung batong yon? Yun ang usapan nila dito. Paano anong gagawin natin? Sabi na, hindi bale, basta punta na lang tayo doon. At pahiran o punasan natin siya ng pabango. So, gulat nila. Nang pagdating nila doon, ay bukas na yung libingan. At nung sila ay sumisilip doon sa libingan, sabi nila, asan kaya dito yung libing na bangkay? Ang nakita nila doon ay isang young man, binata. Isang binata raw na nakasuot ng mahabang puting damit, na kung saan ay ito ang nagbigay ng kasagutan sa mga babaeng ito. Sabi nila, sinong hinahanap nyo? Wika nila, si Jesus. Sabi niya, wala siya dito. Siya ay nabuhay na maguli. Sige maya kasi sabi na nila, ibalita ninyo sa kanyang mga alagad na siya ay nabuhay mula sa mga patay. So, yung kanilang pag-aalala kung anong maging problema nila pagdating nila doon sa libingan, kung paano aalisin yung malaking bato na ginamit na pansara doon sa libingan, ay yung worry nila ay na-overrule ng katotohanan. Nakita nila the open grave, and the angel announced the truth that Jesus is indeed risen from the dead. Naalala ko ang isang mag-anak, isang mag-asawa. Yung mag-asawa, meron sila about mga less than 8 kilometers nung panahon, hindi pag-anong fast ang mga transportation. Ay sila ay medyo mahirap lang naman sila. So, kaya hindi nila gaanong madalaw yung kanyang kaibigan sapagkat ay may distansya at by way of lakad lang napupuntahan nila. It was a very long time na nadalaw nila ito, na pinangakuan nila na dadalawin ka namin sa bahay ninyo. After a long time passed, naalala nila. Sabi nila, tagal ng panahon na lumipas at ngayon dadalaw na naman tayo sa kanila. Masusurpresa na. Pero may problema tayo. Sabi ng asawa lalaki, sabi niya, anong problema? Sabi niya, ang problema, di ba nung huling pumunta tayo doon, ay yung tulay doon sa ilog, ay ito ay matanda na, luma na, at marami na doon na planks na sahig doon, ay halos, ito ay nasisira na rin. Di ba nung pumunta tayo doon, medyo hirap nga tayo pagtawid. Sabi niya, pero tumuloy tayo, punta tayo. Paano kaya ang pagtawid natin doon? So, ang daming reasons nila that they were, habang sila naglalakad, they were anxious na kahit pa paano, matupad nila yung kanilang pangako. At sabi na, basta tumuloy tayo doon kung ano man. Nung sila'y pumunta doon, ay lahat ng pag-aalala nila, lahat ng mga anxiety o worries nila
o takot nila na pagtawid, baka bigla na lang matuklap isang plank ng kahoy doon sa tulay, dala ng tanda nito, ay tuloy-tuloy na silang mahulog. Ang gulat nila ng pagpunta nila doon ay meron ng isang tulay na yari sa konkreto. Ginawa na pala ng permanent na tulay. Sabi na, pambihira, nakalala tayo, nag-iisip pa tayo na huwag na tumuloy, etc., etc. Dami nating dahilan. Pero ito pala, mas maganda na. So ganun ang nangyayari, ginawa ng Panginoon sa atin. Minsan, we worry, meron ba talagang langit? Kung ako'y mamatayin, that's why natatakot tayo, nababahala tayo. Sinong hindi natatakot sa kamatayan? Sinong gustong mamatay? Pero dito ay ito ang comfort na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa Old Testament ay binabanggit sa atin na may pagkabuhay na maguli. Anong garantiya ng pagkabuhay na maguli? That this is not all there is to life, this present time. Sa kapanahunan natin, hindi lang ito ang buhay. There is life beyond the grave. There is an afterlife. And there is eternity ahead of us. We are living in time. How long? Only God knows, but eternity is endless. So, dito sa Old Testament ay pinatunayan na ng Panginoon sa pamagitan ng mga taong mga kasangkapan ng Panginoon na nabanggit nila ang katotohanan ito na inanunsyo ng Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoon that appeared as the man of God in the Old Testament, the pre-incarnation manifestation of Jesus Christ na tinatawag na theophany. And God said through Jesus Christ in the Old Testament, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Even in the New Testament, whenever binibitawan ang salitang ito, I am, of course, expressing the name of God, the God of Abraham. Matagal nang namatay si Abraham, matagal nang namatay si Jacob, matagal nang namatay itong si Isaac. Ano ang implication ng salitang ito? Ang implication nito ay they may have passed on, but they have passed on to glory and a much better life. There is life beyond this life, beyond the grave. So we find another man in the person of Job. Grabing sufferings. Naligalig na si Mrs. niya, sabi niya, I would rather see you end it all. Curse God. Kaysa nakita kitang naghihirap ka dyan. Hindi bali na mabiyuda ka, basta tapos na rin ang nakikita ko sa iyong pagdurusa. Grabe na ito. We have lost everything. Now I am ready if I lose you. Sabi ni Job, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. God give it, God take it away. And Job said, sabi niya, for I know that my Redeemer liveth, and that in the latter day he shall stand. And though my skin worms destroy this body, yet in my flesh I shall see God. What a comfort that we can hear from this patriarch. He suffered so much, but he looked beyond this life. And he took things as they come and gave God the glory. Then another in the Old Testament na nagpapatunay na hindi lang tayo ang may pag-asa ng resurrection, bagkus sila rin. Si Daniel, when he wrote the book on prophecy sa chapter 12, ang sabi niya doon sa Daniel chapter 12, at yan ay masusumpungan sa verse 2. I would rather ask you to read your Bibles para makita ninyo that I am not making up a story, that this was Daniel himself. Ang sabi ng lalaking ito sa Daniel chapter 12 verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Ang liwanag. Lahat, marami sa mga taong natutulog, itinutulad niya ang kamatayan na ito ay isang tulog lamang hanggang sa araw ng pagkabuhay na maguli. Sabi dito, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Pero anong susunod? Some to everlasting life, and some to
shame, and everlasting contempt. There are two destinies. After the resurrection, body, soul, and spirit ng believer is going to be everlasting life and comfort in the presence of the Lord. Sa mga non-believers, shame, everlasting shame, and contempt. Matindi talaga. Sa Old Testament, prophetical ito. But nung dumating ang Panginoon dito sa lupa, He most assuredly, nagsisimula pa lang siya ng ministry niya, He began to teach na hindi maunawaan ng 12 apostles at ng 11 apostles ang tungkol sa darating na sakripisyo niya at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. And here is the angel. After the Lord said, destroy my body, and in 3 days I will raise it up again. None ever succeeded. Nabanggit ko sa inyo in the past tungkol sa isang engineer that tried to establish his religion and make his converts believe that he is the Messiah. Nangyari ito sa Cebu. I forgot the name because it was quite some time, years ago. At inipon niya yung kanyang mga alagad at pagkatapos sabi niya, papatunayan ko sa inyo na ako man ay mamatay ngayon sa harap ninyo at sa 3 araw makaasa kayo na ako'y babangon uli. Makasama kayo. So, nagdala siya ng isang latang gasolina at binuhos niya sa kanyang katawan. At pagkatapos sabi niya, sige, sindihan na ninyo ako. Walang respond sa kanya. Sabi niya, wala kayong faith. So, is niya yung posporo at pagkatapos he ignited himself. He thought that self-immolation will certainly prove to the validity ng claim niya that on the 3rd day, siya'y mabubuhay na maguli. Ang tagal ng panahon nang nailibing siya, hindi siya nabuhay na maguli. Magantay muna siya ng ilang almost 1,000 and how many years pa doon siya mabubuhay, pero ibubulid siya sa kapamakan ng impyerno at kadagat-dagat ang apoy, although his soul is now burning in that place sa impyerno. So, sinong tiga Cebu na nabalitaan ito? Kung yun sa periodiko at saka sa TV, na-flash yun eh. May nakasaksi nga siya, kanyang may tumawag ng polis, pero he was already burning eh. Ako lang ba nakabasa noon? Oh, brother, alam mo, talaga ito well-informed itong kapatid nito eh. Siya ang Google ko eh. So, anyway, only Jesus Christ among world leaders and religious leaders ang may kapangyarihan na ito. All of them died. They died in vain and they remain in their graves. But our Lord Jesus Christ, He rose and He is now seated on the right hand of the Majesty on high. Second, He appeared as promised. Sabi dito sa verse 9, now when Jesus was risen early the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 devils. So verse 12, after that He appeared in another form unto 2 of them as they walked and went into the country. And then so verse 14, after He appeared unto the 11 as they sat meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen Him after He was risen. 3 times. Pagkatapos ng Panginoon ay nabuhay na maguli, yung 3 pinangalan ng kababaihan na sila ay pumaroon upang punasan, i-anoint ang katawan ng ating Panginoon, lagyan ng pabango. Though it's really done, kasi ang anointing is being done before death. Pero ngayon He is dead. But kay Joseph of Arimathea, we notice it, that better late than never.
But dito ay they were expectant na makikita nila ang bangkay ng Panginoon para ito'y lagyan nila ng pabango. Pero they were surprised. They saw an empty grave. So, sabi dito sa atin, nung araw, early in the morning, ang unang pinakitaan ng Panginoon na siya'y nabuhay na maguli ay si Santa Maria. Right? Mary Magdalene. Hindi kanina man, hindi sa nanay niya. Kay Mary Magdalene. Bakit kay Mary Magdalene? Sapagkat if you make a background check, si Mary Magdalene ang sabi ko sa inyo, notorious na makasalanan. At binanggit dito siya ang babae na pinalayas ng Panginoon ang sabi dito sa verse 9, 7 demons nito ang gumagamit sa kanyang katawang lupa upang ang kanyang katawang lupa ay nagbibigay aliw sa iba-ibang mga kalalakihan. She was a prostitute. Noted siya sa lugar natin. She was sa isang okasyon nga, nung nagtitipon, maganda na sana ang pagtitipon, at it was such an entertaining party na ang Panginoon honored them by being there. And then suddenly, ito si Maria Magdalena ay dumating at pagkatapos sinimulang pahiran ng Panginoon ng magarang pabango mula sa kanyang paa at sa kanyang ulo. At sabi ng mga naroon, they began to question, kung kilala lang nito ng Panginoon, ng Kristo, ang babaeng ito, he would not have allowed this. This woman is a sinner. She is a notorious prostitute. She is a Dobby Beam. Tayo na naman ang nakakaalam. Na-link ito, si Dobby Beam. Di ba? Noong panahon. So, nakapandidiri ang babaeng ito. Pati ang mga alagad niya. Pati si Apostol Pedro nag-react. Sabi niya, hindi dapat ito. Dapat hindi natin siya maging kasama. Sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng isang kasaysayan, ng isang anecdote tungkol sa may pagkakautang. Dalawang taong may pagkakautang. Ang isang tao na may pagkakautang na hindi niya mabayaran ng daang utang niya ay sapagkat walang-wala siya at wala siyang may babayad, pinatawad siya. At merong umutang rin sa kanya na napakalaking halaga, libo-libong pagkakautang. Datapwat hindi rin makabayad at lumapit at tumingi ng pag-unawa. Ang sabi niya, hindi kita mabayaran, hiningi ko lang sa iyo ang patawad mo. At pinatawad ka po ng Panginoon. Ang tanong ng Panginoon kay Apostol Pedro, sa palagay mo, Pedro, kayong mga narito, sino sa dalawang pinatawad sa kanilang hindi mababayarang pagkakautang ang magmamahal o higit na magmamahal sa akin sa nagpatawad sa kanya? Yun kayang 100 lang na pinatawad niya o yung libo-libong pinatawad niya? They all gave a right answer. Peter said, sabi niya, of course, yung malaking pagkakautang. Di ba ito si Maria Magdalena? So, doon ipinakita niya kahit mapanganib sa panahong ito doon sa baba ng cross at ngayon maagang-maaga na siya pupunta doon, kababae niya pang tao, bagkus dahil sa tindi ng kanyang pag-ibig sa Panginoon, siya'y pumunta doon at siguro iniwanan na siya ng kasama niya. Ang sabi dito, ang Panginoon ay yun na nagpakita kay Mary Magdalene. Okay? So, that ay ating mapapansin ang tunay na devotion. Mas may devotion, hindi naman lahat, ang kababaihan kaysa kalalakihan.
And I wish na kung hindi man natin mahigitan ang mga kababaihan, mapantayan man lang natin ang katapatan sa Panginoon, ang devotion natin sa Panginoon. At nung siya'y humayo na para sabihan yung mga alagad, sabi na, nakita ko, Panginoon, personal nakita ko. Alam mo, walang maniwala sa kanya. Siguro naman high ka lang. Siguro nakatay ka ng ecstasy. Nakita mo. Okay. Kaya ng anumang drugs. Sabi niya, no, talaga nabuhay ang Panginoon. And then, the second appearance ng Panginoon, nagpakita siya dito sa dalawang alagad doon sa daan ng Emmaus Road, which is just not very far from a village na hindi naman gaanong malayo, walking distance from Jerusalem. Yung dalawang itong alagad, ng isa dito ay nangangalang Cleopas, nung sila ay naglalakad, sabi ng dalawang ito, ang paksa nila ay sabi niya, wala pa tayong katibayan o kasiguruhan kung tunay nga na si Kristo ay namatay. Walang balita, etc. So, in other words, yung dating kasiglahan ng mga alagad ng Panginoon ay naglaho. Yung kanilang dating kasigasigan, yung dating pinagmamalaki nila, sabi ng Apostol Pedro, bago ka Panginoon, malapitan o masaktan ni naman, magdadan muna sila sa akin. Lahat ng mga kayabangan naroon sa kanila. So ating mapansin, hindi tayo nakakasiguro, hindi natin alam kung totoong nabuhay ang Panginoon. At habang naglalakad sila na yun ang paksa, na natural yun, apektado sila because they only knew and the only news na alam nila, Jesus died and Jesus was buried. There was still no valid news kung talagang ang Panginoon ay nabuhay mula sa libingan. So nung nag-uusap sila, ay ang Panginoon ay nagpakita doon sa kanila at hindi pa nila makilala ang Panginoon. Hindi nila makilala. Because ating mapansin na nag-uusap sila, sabi ng dalawa, hindi mo ba nalalaman kung anong nangyari sa Jerusalem, sa labas ng city wall, na naroon inilibing si Kristo? So, sabi ng Biblia, while nag-uusap sila, dialogue, ay ang Panginoon sinimula niya sa propeta, sa books of Moses, the prophets, and then mamaya-maya nung sila, ewan ko bakit palaging either na talagang nakakalimutan o kaya hindi makapaniwala ang dalawang alagad nito. Sabi nila, alam natin, kabataan pa natin, tinuturo na sa atin ang aklat ng Old Testament. Pero ang gusto nating malaman kung totoo ito. So, they sat down at pagkatapos, nag-ihaw-ihaw sila. At nung nakakain sila, natauhan sila. Panginoon ito! Genuine na mga Baptist. Si Kristo kaya pala nung nagsasalita siya, nung binuksan niya ang salita, ang scriptures, ay ang ating mga puso ay nag-aapoy. Our hearts were burning. We are lowbats. But when He spoke to us and He spoke the word of God, we were recharged. Na-charged tayo. This is the message of what the resurrection will do to His discouraged people. Na ang ating mga nanlulumbay, nalulungkot, nanghina, nanlalamig at nalalayong mga kaisipan sa Panginoon at ang puso natin sa Panginoon ay nanunumbalik ang dating init at ang dating sigla. Second time and the third time, this is something that sabi ko, ibang klase ito.
The third time dito sa Gospel of Mark na nag-appear siya sa verse 14. And afterward, so na-recharge na si Mary Magdalene, pagkatapos yung dalawang disciples sa Emmaus Road, at the Lord, the third time dito sa Gospel, ay He appeared to the 11 apostles. Bakit hindi 12 apostles? Alam naman natin yun, di ba? Nagpakamatay si Judas. Nagbigti. So the 11 na ang Panginoon ay nagpakita dito, alam nyo, ang mensahe ng Panginoon ay kakaiba. Tingnan nyo please dito sa verse 13. Kaya either ang mensahe ng Panginoon pag harap natin sa Kanya ay well done o praise, o kaya ito ay pagpupuna. Sa verse 14, afterward He appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen Him after He was risen. Dito ay ang salitang upbraided. The Lord rebuked them. Nirebuke ng Panginoon. What's the cause? Because when the Lord needed the 11 apostles during His crucifixion, naghihirap siya doon, ay for fear they all fled. Iniwanan nila ang Panginoon. Only John the beloved stood beneath the cross with his mother and some women. At dito'y ating mapapansin, nung ang Panginoon nagpakita sa kanila, sinabi na ng Panginoon sa kanila, He rebuked them. Bakit? Pagtataka. They were so close to the Lord. Sa 3 years na kasama-sama at kapiling ng Panginoon, nakita nila ang mga himala at lahat ng wonderful signs and miracles right before their eyes. And it was a privilege that they were tapped as apostles. But what characterized their lives during the Lord's most trying times on the cross was unbelief. So Christians can still not continue believing the Lord. It's different from the unbelief ng mga taong unsaved that will forever cause them to be cast into hell in the lake of fire. Yung unbelief nilang ito, marami sa atin ganito, di ba? May mga unbeliefs tayo. Hindi lahat ng sandali nagtitiwala tayo sa Panginoon. At every time, ay recorded ito na hindi tayo magtiwala sa promise ng Panginoon. Naalala ko nung bagong ang ating presidente, is part of his life. Cursing and cursing is part of his life. Sinabi niya naman sa meeting ng National Baptist Day. Although before that, I have listened to him and then binabasa ko yung dyaryo, sinesensor ang mga salita. Binibigyan, iniwanan lang yung dalawang salita, etc. o letra. Ay, ang sabi niya, nung he was being reprimanded by the Catholic Church. As a Catholic, sabi niya, pero ngayon medyo harsh rin siya ngayon against the Catholics. Sabi niya, well, sa cardinals at mga obispo, sabi niya, okay, I make a promise. For every word na ako'y makapagsasalita, mag-iingat ako ng salita ng mura o whatever, ay magkano ba yung libo ang ibibigay niya sa church? 10,000 yata. But it was not for long. Pero tinapad niya sa simula. Pero inadmit niya, sabi niya, it's part of me. Dapat kilala niya ako na ganun ako eh. Okay? So, at least nung naroon nga sa National Baptist Conference, masayang-masaya mga pastor. Diba? Nung nag-unleash na ng 8 times, sabi ni Dennis Surkin, 8 times nagsalita siya doon. Sabi ko nung pinapakinggan ko ito, sabi ko sa miss ko, sabi ko, hindi ako interesado dyan, puro yan mura. Sabi ko, yung mga pastor nga nag-enjoy eh. Masaya sila.
at least you know him, his nature. Okay, so, and thank God I was not there. Okay, so, ating mapapansin dito na nang napakita ang Panginoon ay matinding pagsaway, pagpuna. Kaya either the Lord pupunain kayo, ipipraise kayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. One of two things. Kaya nga, it's not too late to start na ang lahat ay may saayos. So he arose at kinakanta ito ng ating nasa ating hymn book rin ito that he arose. And we find thereafter na nagpakita ang Panginoon sa alagad ay yung una nga sa ibang records ng manunulat ay wala. Ang isa dito, yung 10 lang ang naroon. And sabi niya, alam nyo, mga kapatid, hindi ako maniwala dyan na sinabi niyo sa akin, kahit majority kayo, hindi ako maniwala. Maliban ang aking daliri ay may lagay ko doon sa sugat sa kanyang palad at sugat sa kanyang tagiliran. O sabi niya, makikita mo. And the next time ng Panginoon nagpakita, sabi ng Panginoon, hindi niya alam na alam ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Peter, ilagay mo dito sa akin ang iyong daliri. Right? Sino ba Peter ba yun? Hindi. Si Thomas ang wala doon. Si Thomas, ibig sabihin ng Thomas, ang pangalan niya means twins. Yung twins, sa buhay niya, one is a believer and the other is a doubter. He believes and he doubts. Kaya the nature of Thomas is in all of us. The nature of Peter is in all of us. Impatient, impulsive, and sometimes naunang dila kaysa utak. Hindi na makontrolan. So, lahat ng iba-ibang characteristics ng mga apostles. So, ating mapapansin, the Lord rebuked them for their unbelief and the hardness of their hearts because they believe not. Are you an unbelieving believer? Ito nangyari sa kanila. They were an unbelieving believers. When we are in quandary or in dilemma, when we are in a trilemma or perhaps a dilemma, and we don't know what to do or what to choose or what to decide upon, and we would rather not proceed at whatever when we know for a fact that God wants us to go. This is it. Sabi, I just can't. So the Lord will certainly rebuke us for that. For all our unbeliefs, for not believing and obeying. Alam niyo the reason why there is no revival around the world sa mga modern day Christians. No revival. Kasi ang revival is dependent upon the faithfulness and the obedience of God's people to God's will. Faithfulness and obedience. If these were the two tests na ibibigay sa atin ng Panginoon upang tayo ma-revive, you think you would be revived? Sabi ni Del Fesandel, a man has gone home to glory, na ang dalawang ito ay this will ignite revival in our own personal lives. So faithful. And the Lord Jesus Christ himself said, when the Son of Man shall come, shall he find faithful on earth? They have faith, but majority are not faithful. 10% are only the ones doing the work of the 90%. Wow. Lalong nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon.
faithlessness abounds. His people are not steadfast. His people are not close to Him. And last, ay ating mapapansin dito, He ascended as He promised. Di ba tapos na? Nang siya'y mabuhay na maguli, tapos na lang. We hardly hear a message on the ascension of Jesus Christ except yung mga madaling araw during Holy Week. Nang tawag nila doon, yung kinukuha yung belo. Anong tawag nila doon? Salubong. The Ascension. Yun pa, si Santa Maria. Diba? Immaculate siyang araw ay she was taken to the presence of God. Alive. Because she's immaculate. So dito ating mapapansin, after resurrection, ay ating makikita dito that He ascended into heaven. Tingnan niyo please, so verse 19. After He appeared to the 11 and He rebuked them, at least He gave them a parting words na ito ang tinatawag nating Great Commission. So verse 15, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Every believer should be a mouthpiece, should be, maging bibig tayo ng ating Panginoon, tulad ng sinabi kaninang umaga ni Brother Joseph. Now we should sound out the truth, inawit ng choir, that we are to testify of who the Lord and what He has done for us. After having given them the Great Commission on Mount Olives, He went back to heaven. He ascended to heaven. At yan ay ating mapapansin dito sa verse 19 and verse 20. Well, the Lord would not want us to just believe that He is risen. That He would also want us to believe that He is ascended to heaven. Hindi pa ba sapat na He is risen? My friends, alam nyo, if the Lord Jesus Christ had not ascended to heaven, anong implication nito? Ang implication nito ay ang work ng Panginoon is not fully finished. Ang implication ng ascension ng Panginoon that He ascended at doon sa bundok, nakita siya ng mga lagad. About 500 witnesses, including the apostle, sabi niya, nakita ng mga ito ng Panginoon, the angels exclaimed, nang sabi niya, ye men of Galilee, why stand ye up gazing into heaven? This same Jesus shall so come in like manner as you have seen Him go up to heaven. What a comfort na inanunsyo sa kanila habang bumabalik sa kalangitan ng ating Panginoong Kristo. Now, here are the truths behind the ascension of Jesus Christ. Kaya kung walang ascension ng Panginoong Kristo, we would be left in the dark. Ito ngayon ang implications ng ascension ng Panginoon. Una, this attests that the work is completely finished, satisfactory, na ito ay katanggap-tanggap sama. Because when Jesus Christ finished His work and ascended to heaven, ang sabi dito, He was received into heaven and He was seated on the right hand of the Majesty on high. Yan ang una. Kayo, maliban na kayo office work, nagtatrabaho kayong nakaupo. Pero kailangan rin ang break o pahinga. Pero yung mga trabaho na nakatayo, ay kayo ay nakakaupo lamang pagtapos na ang trabaho ninyo. Diyan sa mga malls o kaya mga elevators, ay kapuna-puna ito kahit nga sa some groceries. Ang mga clerks o kaya yung mga elevator boys or girls na naroon ay nakatayo sila. Pag-assist sa mga aakyat, sabi ko, wala man lang ba kayong upuan?
Hindi ho, kasi bawal sa amin ang umupo eh. Bagamat ang iba ay may reserva na sa tabi. Sabi ko, ang trabaho pala ninyo, magkakaroon kayo niya ng dito sa paan, dalawang paan ninyo, 8 hours kayo nakatayo. Magkakaroon kayo ng sa varicose veins nyo, lalaki yan, etc. Lahat. Sabi niya, ganun talaga, trabaho lang eh. So, uupo lang sila pagtapos na. Wala nang akyat o bababa. So, uupo sila. Pero habang may nakasakay o may customer na bumibili sa grocery or whatever, nakatayo sila. Okay? So, the Lord Jesus Christ ascended to heaven and is seated on the right hand of the Majesty na it is finished, and He is now seated. Second, kung ang Panginoong Kristo ay hindi nakaakyat sa langit, matindi ito eh. Hindi siya nakabalik sa langit after His resurrection. Hindi tayo makatitiyak ng kaligtasan talaga. Why? Because when Jesus Christ ascended to heaven, it is a promise fulfilled. Nang sabi niya, when I go up, when I leave you and go up to my Father, I will send you the Holy Ghost, the Comforter. Because Jesus, though He was God, He was in a self-imposed limitation by that body. He knew what is up, but with that body, He cannot be everywhere at the same place. He is a man. Self-imposed limitations. And besides, in the council of the Trinity is the work of the Holy Spirit to be in the hearts of believers. Kaya when He went back to heaven, I will send you the Comforter, who now assures you that you are a child of God, whose business is it among the Blessed Trinity na nagbibigay sa inyo ng katibayan na kayo ay tinatakan, na kayo ay merong down payment na sinisiguro sa inyo na kayo ay may tahanan sa kabilang buhay. Whose role was it? It's the Holy Spirit. Kung hindi bumalik ang Panginoon doon, we would still be in there. Hindi natin malalaman. Because it's the Spirit that bears witness with our spirits that we are the children of God. Nakita ba ninyo? Third, kung hindi nag-ascend ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, maniwala ka o hindi, parang sinasabi na ito sa atin, hindi kayo maniwala nag-ascend ng Panginoon, sabi ng Panginoon, well, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi magkakaroon tayo ng access ng ating panalangin ay hindi katanggap-tanggap sa langit. Why? Because it takes a great high priest to be our intercessor. Hebrews chapter 7. I would like us to open our Bibles to Hebrews chapter 7. Kaya nga, ang panalangin natin requires intercessors para maging effectual and fervent prayer of a righteous man. Sabi dito sa verse 25, chapter 7, verse 25. Pansinin ninyo. Wherefore, He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Sa verse 26, for such an high priest became us, who is holy, harmless, and undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. And then sa chapter 8, ang sabi dito sa verse 4, kung hindi umakyat ang Panginoon na ito ngayon, kabiguan ito sa atin. Kung hindi umakyat ang Panginoon after His resurrection, for if He were on earth, He should not be a priest. Ang priesthood ng Panginoon ay nagkaroon ng katuparan when He ascended to heaven and is seated on the right hand of the Majesty on high. For example,
Naawin na si President Duterte. Tapos ang dami nakaupo dyan. Meron nakaupo sa kanan at kaliwa niya. Immediate nag-usap sila. Ibig sabihin, malakas ka. Nasa immediate na tabi ka. Higit pa dito ang Panginoon. Nasa kanang kamay. Sa trono ng kalangitan. And so, ang mga anak ng Diyos na sila ay pinangpanghina, tinutukso at inilalayo ng kaaway ng dyablo, at ngayon sila ay kinokonsensya ng Espiritu at sila ay nagsisisi at nanunumbalik sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Kristo, Father, I died for him and my blood cleanses him from all sins. The devil is a liar and the absolute truth is seated on your right hand. On the merits of the Holy Spirit and on the merits of the intercession of the Lord Jesus Christ in heaven and on earth, dito sa lupa, sa Romans chapter 8 verse 16, if I can quote or cite the right verse, lang sabi dito, the Spirit Himself beareth witness with our spirit, and who maketh, sabi dito, intercessions for us. Dito sa lupa, ang nagkukonect sa atin sa langit is the Holy Spirit in us. At doon sa langit, ang nagkukonect sa atin sa presensya ng Ama ay ang ating Panginoon Kristo. Every child of God has two intercessors. Minsan, mga padalangin natin walang saysay. It goes until the roof lang. Pero yung groanings ng Spirit, I have proven the Lord over and over again, mga delicate, mga mahirap na mga bagay. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala dito. And the Holy Spirit sends the message, tinitext niya doon sa langit. Okay. At ang Panginoong Kristo, ang backer na our advocate. Alam niyo advocate? Our defense lawyer. Because we have an accuser in the person of the Holy Spirit. So, my friends, it is of necessity that the Lord Jesus Christ, after He is proclaimed as He is alive, He ascended into heaven so that He could intercede or be your mediator between Him and the Father. And may the Lord continue to inspire us to pray in the Spirit and with the understanding, and that the Lord Jesus Christ would be pleased to back us up. Alam nyo, sa panahon ngayon, sa lahat ng bagay, it is not what you know that is important. It is whom you know. And if you know Jesus, if you know the Holy Spirit, you have the greatest backer of all time and for all eternity. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga dapat sana ang buhay Kristiyano, kaya lang hindi nagkakatotoo. Ang buhay Kristiyano sana ay palaging forward, move on. But it's not happening. Because minsan nadadrag tayo. Nawawala ang ating paningin at pananaw sa Panginoon. Noong panahon ni Napoleon Bonaparte ay nung a-advance yung kanya, he wanted to rule the world. Sa isang laban, ng kalaban niya ay forces ng mga British ay na-capture nila. Yung talagang nanindigan. Natumba lahat. At mga sundalo ng kaaway at na-capture ng tropa ni Napoleon Bonaparte ang nalalabing bata na drummer boy na sinasangon niya yung alarm. Nung nahuli ito, yung bata, sabi ni Napoleon sa kanya, bakit kailangan mamatay lahat ng mga kasamahan mong sundalo? Why did you not sound the alarm to retreat?
Ba't hindi mo tinugtog sa iyong drum, yung sound, retreat? Sabi ng innocent young boy, sabi niya, kasi ho, hindi ko alam yon. Ang alam ko lang, forward! Hindi ko alam yung sound ng retreat. Sana ganun mga Kristiyano, di ba? Kaya nga lang, mas maraming retreat kaysa forward tayo. Kailan ba huling nag-forward kayo sa Panginoon? Kailan ba huling hinandog nyo ang inyong mga sarili sa Panginoon? And may God raise up men and women like this na at the end of life ay sila'y pinarangalan ng Panginoon. May God help us. O Lord, thank you for your resurrection. Thank you for ascending back to heaven. And this is as you promised. Let not your heart be troubled. You believe in God, that's the Father. Believe also in me, God the Son. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, everyone, and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. These three truths is such a comfort to every child of God who may be discouraged, in dread, nag-worry, and anxiety, in sufferings, or in problems, or in difficulties. The Lord is with you. The Lord will bless you and see you through this. But you have to trust Him. You have to lean on Him. Lord, I take your promise. Every head bowed and every eyes closed, no one looking around. Father, thank you that the Gospel of Mark is concluded by the message of the greatest news on earth. That the Gospel's reality, as well as the ascension of Jesus Christ, gives all the assurance, the certainties in the world to each one of us. And that those na nauna sa amin, mga mahal namin sa buhay at mga kapatiran, na nariyan na sa iyong piling, ayan ay lugar na kinaroroonan ninyo. As it is said, ang buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan ay buhay na nasasaklawan ng kamatayan. This is the land of the dying, and every day and every birthday we celebrate is an affirmation of what you have said. God giveth and God taketh away. But we are encouraged by the truth that though we may be living in the land of the dying, after life on earth is over, we shall be in the land of the living, where there is no death, no sorrows, no sufferings, no more parting with those that went on ahead of us. And best of all, we shall be with the Lord and see Him face to face. Thank you that the gospel is the best news ever. And thank you
for all those in the Bible and outside of the Bible na nagkaroon ng katiyakan at buhay at mapalad ng pag-asa ng mas magarang buhay sa kabila. That's why on earth we may not be living on much, but certainly we shall be abounding when we reach our eternal home, because Jesus paid for it and is preparing for it, for our home in heaven. Thank you for the Bible. Thank you for each one present. Before I close in prayer, tell me, kailan huling kayo ay sa puso ninyo ay nagbulong sa Panginoon ng pasasalamat, Panginoon? Kailan huling sinabi ninyo sa Panginoon, Lord, I love